Una kong nakilala si Joanna noong 2021. Naghahanda rin siyang mag-ikot sa kanilang komunidad noon. Nagsisimula ang araw ni Joanne sa utang. Gandang umaga, madam. Huwag kaming puhunan. 3,000 po. 3,000. Tag-1,000 kami. Ay, wala akong barya. Sige, okay lang, ma'am. Papabaryan na lang namin, te. Ito na lang. Naka-TV pa ako, ha? Pagkatapos, papanik na siya sa pedicab para makipagsapalaran. Kasama ang kapitbahay na si Mary Ann. Mamaya, panabe. Mga sirang TV, washing, electric fan, CPU, aircon, binibili! Nag-iikot sa paligid sina Joanne para bumili ng sirang appliances at iba pang kasangkapang dekuryente. E-waste ang tawag dito. Ate, papasok ako. Nasabi na po ba ni Ate Monet? Ate, bilhin ko po yung aircon. Sabi niya. Opo. Buhay naman ng kasangkapan ngayong araw, isang lumang air conditioning unit. Thank you. Eh, paano yung ano? Pagdala Hindi, ako na po. Dalawa po kami ni San. Sige po. Ayaw po namin. Ang lakas ng dalawa. Opo. Doon ka sa unahan. Baka umano. Washing, electric fan, CPU, monitor, aircon, binibili! Biling ko na. Ayan, 200. Apa. Isang sirang washing machine naman ang sunod na nabili ni na Joanne. Akan electric fan. May kasama pang ventilador. Sige. Hala! Baka may mga sira kayo dyang rep! CPU, aircon, washing, TV, sir! Binibili namin! Opo! Ano? Sir, meron? Sa opisinang ito, may mga lumang printer at computer naman. Ito lang. Boss, baka may sira kang appliances dyan, boss. Binibili namin. Salamat po. Habang dumarami ang naiipong kasangkapan, bumibigat ang pedicab ni na Joanne. Pero may konting espasyo pang naiwan sa sidecar, kaya wala pa ring tigil ang dalawa sa pag-iikot. Opo, mahirap po talaga. Mahirap po, biruin niyo naman po. Iikot kami, umaga. Siyempre, pag alis namin, magaan pa eh. Siyempre, ganado pa kami. Pero yung, nandiyan na yung bigat ng kalakal, tapos pumapadya ka na, sinasabayan mo pa ng sigaw, mahirap po. Ang naipong appliances ni na Joanne, hindi pa pwedeng ibenta sa junk shop. Binabaklas muna ito. Ha? So wala namang sariling pwesto o junk shop yung samahan, kaya dito sila nagbabaklas sa gilid ng kalsada sa ilalim ng sikat ng araw at habang dinadaan-daanan ng mga sasakyan. Nandito na rin ang iba. Ang tropa ni Joanne, puro nanay. Ano po yung binabaklas niyo? Ano po to, Sir Tanso, nakakonekta sa loob. Po yung nagsusupply ng kuryente. Nagpapalamig po sa taas. Kapag nagbabaklas, sir, kailangan malinis. Kailangan wala kang mapiperwisyo. Lalo po dito, sir, kung makita nyo, daanan po to. Kailangan wala pong masisirang gulong ng sasakyan. Kaya kailangan yung matornilyo, isisino po namin siya.
Sige, gako na. Alis mo yan. Sa lahat daw ng appliances na kailangan baklasin, pinakamahirap ang mga refrigerator. Siguro po, mga 10 balding pawis bago matapos. Pero ang paboritong baklasin ni na Joanne, mga aircon. Kasi po ito, karamihan po dito tanso. Bihira po dito yung sinasabing panapon o yung hindi na nagagamit. Ang aircon po kasi sir, pag binabaklas mo, tas nakikita mo na yung kita, nawawala yung pagod mo eh. Ultimo radiator at motor ng aircon, binibiyak pa para makuha ang tanso at iba pang bakal dito. Ito na yung mga nakuha natin mula sa isang buong araw ng pagbabaklas. Yung mga naibebenta, ito yung pinakamahalaga, yung tanso. Ito yung mga tubing galing sa aircon. Tapos ito yung galing sa makina, no? Opo. Tapos meron tayong mga board, iba-ibang klase. Anong pinakamahal dito? Motherboard po. Ito, kinikilo rin ito tapos binibenta. Pero iba pa siya dun sa board ng galing sa TV, VHS po. VHS, at ibang mga appliances. Tapos yung mga bakal, iba-iba rin yan. Meron tinatawag na BI daw. Ito. Tapos ito yung bakal. Ito aluminum. Tapos yung mga plastic, iba-ibang klase rin. Separate nyo na para mama hindi na natin. Pero may isang appliance dito na hindi masyadong ginagalaw ng mga nanay. Yan ang mga lumang telebisyon at monitor na merong cathode ray tube o yung tinatawag na CRT. Yan yung babasaging tubo. Gaya nito. Hindi pwede pakinabangan itong ano? Kasi tube? delikado po to, sir. Pag binasag po ng mga bata yan, mapupunta sa mata. Kasi bubog po yan eh. Ang bubog galing sa mga CRT, hindi lamang nakakasugat. Naglalaman pa ito ng lead at iba pang kemikal na lubhang masama sa kalusugan. Dati, kung saan-saan lamang itinatambak ang mga lumang TV. Pero ngayon, iniipon na ito ng iba't ibang samahan para sa tamang pagdispatsa. Proyekto ito ng United Nations Industrial Development Organization o UNIDO kasama ang gobyerno, pribadong sektor at mga NGO. Ang kanilang layunin, pigilan ang lalong pagkalat ng e-waste sa bansa. Sa 150 yan, sir. 150 yung iba nandun pa sa bodega. Si Jover ng Eco Waste Coalition, regular na pumupunta sa Longos upang bilhin ng naipong CRT mula sa mga mangangalakal. Kwento ni Jover, kulang pa ang kaalaman ng publiko tungkol sa mahalaga at masalimuot na proseso ng e-waste disposal. Hindi naman to kilala sa atin eh. Yung karamihan kapag sinabing nangangalakal, ang nakapokus tayo din sa dyaryo, bote, garapa. Pero yung hindi nila alam, na may ganitong klase ng hanap buhay, yung pangangalakal mula dun sa mga electronic waste. Isa lamang ang Barangay Longos sa 4 na lugar sa Metro Manila na sakop ng proyekto. Tinuturuan at binibigyan nila ng training ang iba't ibang samahan ng mga mangangalakal. Bukod pa sa suporta sa kagamitan at pinansyal. Kaya nung nasimulan tong proyekto at bilang isa sa mga pangunahing programa ng Eco Waste dito sa proyektong ito, ay yung magkaroon ng information education campaign na wag nang basagin, sunugin yung mga e-waste na nakukolekta nila. Pero kailangan pa itong palaganapin sa buong bansa. Sa Pilipinas, halos 6,000 tonelada raw ng e-waste na mula pa lamang sa mga desktop computer at TV ang naiipon taon-taon. Marami sa mga ito, itinatambak lamang sa bahay. Matapos magligpit ng gamit sa bangketa, dinala na ni na Joanne ang kanilang kalakal sa junk shop.
Madam Dam, Tara na. nalapag ko na. Dahil hindi ko na kaya. Ito po, IC. Dahil masabihan mo ko pag isa lang, magbakal-bakal. Sabihan mo. 300. Ay, Kamusta kita? Bali, kumita po kami ng nasa 1,000 plus din. Happy ka na ba nun sa ganong kita? Wala po tayong magagawa eh. Ito po yung kinaya ng padyak namin sa maghapon. Pero hindi pa rito nagtatapos ang kwento ng mga e-waste. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.